Mga kapatid, 2 araw na lang po at pasukan na ulit ng mga chikiting para sa mga magulang. Kung di pa po kayo nakakabili ng mga gamit para sa school, sulitin nyo na ngayon dahil mas mura po ang mga presyo sa ngayon. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Bagsak presyo na ang karamihan sa mga school supply dito sa Baclaran. Ang problema, halos wala raw namimili. Sa pwesto ni Abdare, nasa 150 hanggang 450 pesos na lang ang kanyang mga sapatos. Pero pasulput-sulput lang daw ang mga namimili. Sa ngayon kasi, nahati sa maraming yung kategorya yung pagtitinda ngayon. Mayroong mga online na hindi na nagbabayad ng pwesto, online na lang. Yun ang pinakakalaban namin. Si John Sten naman, hindi raw makapagtaas ng presyo dahil lalangawin ang kanilang paninda. Kaya ito ang panawagan niya. Diyan sa mga nasa gobyerno, please, ang pagtuunan po natin pansin yung mga Pilipino. Kasi lahat po tayo ngayon dumadaan po sa hirap. And we should know na marami po Pilipino na hindi afford ang bumili ng mga school supplies. Kaya po yung mga nandiyan sa Senado, gumawa po tayo ng batas, hindi po panggulo ng batas. Sa mahal ng mga bilihin, kanya-kanya na ng diskarte ang mga mamimili para makatipid. Gaya sa tindahang ito, patok ang kanilang mga notebook na nakabundle na. Imbes daw na patingi-tingi, mas makakatipid ka kung bibili ka na lang ng isang bundle na may 10 notebook at naglalaro yung presyo nito sa halagang 150 pesos lang hanggang 300 pesos. At para masigurong tama ang presyuhan, nag-inspeksyon mismo sa Baclaran si Trade and Industry Secretary Cristina Roque. Sa price guide ng DTI, dapat nasa 13 to 52 pesos lang ang isang notebook, depende sa klase nito. 13 o halos 70 pesos ang grade at intermediate pad paper. Ang lapis naman, nasa 12 hanggang 18 pesos lang dapat kada piraso. 3 hanggang 21 pesos naman sa kada piraso ng ballpen. Ang Crayola naman, 12 pesos hanggang 114 pesos. According to the sellers there, pwede pang tumawad. So, that's also good for our consumers. Bukod sa school supplies, mabibili rin ang mga panangga sa ulan. 100 hanggang 300 pesos ang mga payong, 150 hanggang 450 pesos naman sa mga kapote. Si Aubrey, kahit tipid sa budget, sa mall pa rin pinili mamili para sa kanyang mga anak. Yes, kapag may mura and then quality, why not? It's really rare makakita ka ng presyong like sa online platforms, mura sila. Pero pag dumating sa'yo, yung quality, it's not maganda talaga. Si Renren naman, kasama ang asawa at anak na namili ng school supplies. May dalang listahan si Renren para masiguro na ang mga kailangan lang nila ang bibilhin. Kung tutuusin, pwede naman daw sila umorder na lang online, pero iba daw kapag nakikita at nasusuri ang binibili. Halimbawa po yung paper po, kasi yung iba pong paper hindi naman po maayos. Halimbawa po ito, hindi po maayos yung line niya sa iba po. Dito po sa bookstore kahit pa paano po ay maayos yung line, pero apat kaya naman po. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Mga kapatid, Andre Felix po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para po sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.